Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga karabin natin, lagot, binuking, grabe. Matindi to, just in, lahat na lang nilagay no. Lagman, itinuro na si Martin, PBBM na shock. Yan mga karabin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Merong isang congressman na nagsabi na wala naman pong mangyayari sa Congress na hindi nyo alam. Kaya sa inyo po ako nagpapasalamat, Mr. Mastermind. Oh, nilalaglag niya si Tambi. Hindi po ba very obvious? Huwag nyo na rin pong hanapin kung sino sinasabi ni Paulo Duterte na peking Panginoon. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? 12 billion, 12 billion inserted to Chacha, no? Sa COMELEC budget po. Yan po ang pahayag nito ni Congressman Edsel Lagman. Ayan. Tapos po, pag-usapan din po natin, ito po, no? Parang may panlilin lang dito sa mga report, no? Yung pinagmamalaki pong report nitong BBM administration. Nagugulat po tayo, no? Kaya magmula ngayon bubusisiin na natin lahat. Kasi sa totoo lang po, ang dami po nilang biglang nagawa, no? Farm to Market Road 51%, na free na barangay, drug free na barangay, no? May trend po, tapos pati po yung pagbabayad ng utang, no? Meron pong tendency itong pagre-report ng ewan natin kung alam niyo po, si Pangulong Duterte po. Pasensya na. Kung makukumpara namin, talagang kakumpa-kumpara, no? Nagtataka po kami talaga. For wala pa pong 2 years, nalagpasan nyo na halos sa report. Kung paano, kulang na lang yung mga infrastructure kasi wala talaga tayo nakitang pinagawa nila. Pag nag-report po na mas marami pa sila infrastructure kaysa kay Pangulong Duterte, putya, ayawan na po yan. Yan po ang paglilingkod natin, susuriin po natin ng konti yan. Lahat po ng mga report nila. At saka ito po, 12 billion. Totohanan na po to, no? Totohanan na po itong Drive for Chacha. Yan po ang pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ang dami na pong umapalag dito kaya sikat na po to si Mike Abe, no? Yung sinabi niya na masyado daw personal ang mga atake. Kaya mas gusto niya raw umatake. Tunay na oposisyon daw ang dilawan kaysa sa mga So eto lang mga ka-review natin, no. Alam ko po marami pong supporter si Sir Mike Abe, no. Kaso nga lang mga ka-review natin, magtataka ka rin kasi nung kapanahunan po ni dating Pangulong Duterte, halos po 'di ba? Halos po lumuhod po si Sir Mike Abe sa kapupuri, 'di ba? Dito sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Pero nang nagpalit ng administrasyon mga ka-review natin, todo na po yung yung kanyang eto halata naman po sasabihin ko na rin kasi sa mga niya, talagang matindi pong kanyang base po sa kanyang pananalita, no? Matindi po ang galit sa mga Duterte mga ka-review. Iwan ko lang kung ako lang ang nakahalata Pasensya na po Sir Mike Abe, pero ganun po yung dating ng mo. Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. Wag ka lang pong magagalit kasi, di ba? Ganun talaga. Kailangan nating magsalita rin kahit papaano kasi, di ba? Masakit lang para sa mga talagang totoong supporters ng mga Duterte. Yung, di ba? Yung para kasing trinahidor mo na rin yung mga Duterte kung ganyan ang, di ba? Mga mo ngayon eh. Pwede mo namang purihin, di ba?
yung administrasyong ito nang hindi mo sinisiraan ng mga Duterte. Oh, di ba? Pwede po. Malaya po tayong pero okay lang din naman kasi malaya ka rin naman manira sa mga Duterte. Okay lang din po 'yun. Di ba? DS. Dahil ang DDS ay personal. Putot mo, Mike Abe. Punta na po tayo rito sa billions inserted. Anin po natin marami pa rin po nagsasabi na may nabasa po ako rito, hindi ko na makita. Mga Marcos supporters din po. Asan ang patunay nyo? Nakilala nyo yung nagpopondo dyan sa Chacha. Puta, sila pa rin naghahanap ng patunayan daw natin na may nagpopondo sa Chacha. Alam nyo, hindi na namin kinakailangan patunayan kung sino. Kinakailangan ba? Mastermind pa alam namin. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ayon din kay Lagman. Noong tinanggalan nila ng confidential fund si Sara Duterte. Ano sabi ni Lagman? Maraming salamat po, Speaker, sa pagkakatanggal po ng confidential fund ni Sara Duterte. Alam ko po na kayo alam ninyo yan, na kayo meron kayong, kasi nagpapasalamat siya. Alam ko po kayo yung hindi naman po tatakbo yan ng wala naman po mangyayari sa Congress na hindi nyo alam. Kaya sa inyo po ako nagpapasalamat, Mr. SP. Kaya nga sinasabi po ng ilan, mga karibyo natin na lahat po ng nangyayari diyan sa House of Representatives, meron po yan kumpas, basbas, ng isang malaking tae. Kaya ni Speaker, mga karibyo natin. Kasi siya naman talaga, yung sinusunod, di ba? Diyan sa House of Representatives. Diba? Kasi siya dyan yung pinuno siya yung parang tatay ng bahay ninyo. Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibyo natin? Sino daw po yung yung nagpopondo dyan sa chatchang yan? Nako? Yan yung sinabi ni Lagman. Kinakailangan pa ba nating maghanap ng mastermind? Hindi po ba very obvious? Huwag nyo na rin pong hanapin kung sino sinasabi ni Paulo Duterte na peking Panginoon. Hindi pa ba very obvious kung sino yung tinutukoy na peking Panginoon? Ganun ba kay kabugok? Para dapat pinapangalanan. BP Sara nga, hindi niya naman pinangalanan si Tambaluslos. Natukoy natin lahat Eto, peking Panginoon. Hindi nyo matukoy kung sino na nangungubra ng 30%. Imposible naman. Ganun ba kay kabugok? Hindi naman kayo ganun kabugok. Okay. Ayon po kay Lagman, at ito po ay pinatotohanan pa budget yan. Hindi naman po pwedeng i-deny yan. Ayan, sabi po ni Lagman. Yan lang natin ng konti Ito po ay akusasyon ni Congressman Edsel Lagman. Hindi po natin to akusasyon. Sabi ni Edsel Lagman, okay, yung final version ng 2024 outlay, COMELEC had initially been allocated 2.2 billion in 2024. Pakinggan nyo po Ito po ayon kay Lagman. Ang budget ng COMELEC, 2.2 billion sa 2024. Yung inapprove nila sa Congress. Ayan. Para po sa pagkukondak ng election, plebiscite, etc. An amount not far from the 2.5 billion it originally requested. So ang original na ni-request ng COMELEC 2.5, ang binigay sa kanila ng appropriation 2.2 billion. Yan po ang budget ng COMELEC originally sa 2024 election. Ayon kay Lagman, sa final 2024 budget, the allocation for the item of plebiscite had ballooned for 14 billion. So nadagdagan po ng 12 billion. Yan po ang sinasabi which deliberates the budget behind closed doors. Ito po ay inserted sa BICAM. Hindi po dun sa dinideliberate. Diba nakita nyo sila BP Sara na tinatanong-tanong. Tapos pagkatapos nun sila na lang nagde-deliberate. Yung hindi po nakatelevise, yung BICAM lang, sila lang po, mga congressman at senador lang. Bigla pong dinagdagan niya ng 12 billion ayon kay Edsel Lagman. 12 billion. Para saan po yung 12 billion? Ayan. Pero bago yan, pinaliwanag muna. Ayan, yung 14 billion na gagamitin po sa budget sa Chacha o sa eleksyon, plebisito, at iba pang eleksyon. Kasama na kung magkakaroon ng Chacha, plebiscite. Yung plebiscite po, yung tatanungin kayo, yung yes or no. Pag nakapag-Chacha na po sila, 2024 to ngayon po to. Bakit 2024? Bakit mabilisan? Kasi nga po, mag-eleksyon na sa 2025. Kinakailangan mabago na yung konstitusyon. Hindi po ba? Yun
hinahabol po nila. Budget po to sa Matatalino. 2024. Okay, kaya malaki po to. Ngayon, ang sabi ni Lagman, etong 14 billion ay mas malaki pa sa 5 departments ng budget. Mas malaki pa yung budget sa migrant workers. Grabe. Mas priority pa yung So, eto nga lang no, mga karibin natin, matatalino po itong mga congressman na ito. Isipin nyo gusto po nilang baguhin yung konstitusyon, mga karibin natin, no, charter change. Agad-agad within 2024. Kasi nga po tama po yung sinasabi ni Sir Badong na pagka 2025 election na. O, depende po yan sa kung ano ang mapapaloob dyan sa chatcha, mga karibin natin. Baka i-extend nga nila yung kanilang mga terms, di ba? Posible. Ngayon, ang akin lang, mga karibin natin, kasi matatalino naman po itong mga congressman natin. Sana po ginagamit po nila yung kanilang katalinuhan yan, sa may katuturang bagay, mga karibin natin. Isipin mo, ang lalaki ng mga budget na inilalagay dyan, malayo pa naman. Ay nako, pero yung ano ba talaga yung problema natin dito? Ano ba din talaga yung problema ng bawat isa sa atin, 'di ba? Kasi kami, mga karibin natin, ang pinoproblema ko po yung mahal na bilihin Yun po yung sinisigaw ng isang normal, no, na tao. Kahit yung mga OFW, mga karibin natin, masasabi talaga natin, yan din ang sigaw. Kasi apektado po yan yung mga pamilya nila dito. Baka nga yung pinapadala nila dito sa atin, hindi na po hindi na po kasya sa kanilang pan-araw-araw, di ba? Nag-a-adjust na rin po sila. Ngayon, kasi matatalino naman, itong ating mga congressman, sana po gawan po nila ng solusyon. Itong pataas na mga bilihin. Imposible namang hindi nila alam yan. Diba? Imposible namang walang solusyon yan. Diba? Ano sa palagay niyo, mga karibin natin? Ano ang iyong opinion patungkol po riyan sa malalaking budget na naman? Yan nako. Budget na naman po itong inaano ni Lagman, mga karibin natin. Budget na naman po na galing sa pera ng taong bayan. Yan, paulit-ulit po tayo, mga karibin natin, sa taxes, no? Sa ating mga pinaghirapan ng dugot pawis. Napupunta lang dito sa ewan ko ba kung makakatulong ba ito sa ating bansa. Sana lang makatulong sa ating bansa. Ibig sabihin ko, sa bansa, mga karibin natin, sa atin, no? Sa atin na nakatira dito sa Pilipinas. Baka yung iba, yung mga nasa ibang bansa pa yung natutulungan. Di ba? Kasi sinasabi na dati, mga karibin natin, may issue na yung mga anak daw, di umano ng mga kongresista ay nakakapag-aral sa iba't ibang bansa. At sa magagandang mga hotel or something na ganyan, di ba? Apartel. Nakatira. Samantalang yung mga nagbabayad ng buwis, ganun talagang buhay, mga karibin natin. Kung sino ang nasa kapangyarihan, sila po ang nasusunod, no? Kaya nga po tayo naman yung nagluklok sa kanila, pero parang pag katapos ng eleksyon nakakalimutan na po tayo. Sang-ayon po ba kayo dyan? Well, anyway, mga karibin natin, ano man ang iyong opinion, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang nararamdaman mo patungkol po dito sa balitang ito, right? Pero good news, may bumaliktad na congressman at iniladlad talaga kung ano ang nangyayari dyan sa Congress. So anyway, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Balitang Pinoy at TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy at TV. Maraming salamat po.